So ayun na nga, pakita natin yung updated price na ito at medyo matagal na rin kasi yung huling huling upload natin para dito sa may Rusiflame 150 na carb type Euro 3. Okay? So una nating nakita dito ay yung cyan color. Meron pa rin sila rito, papakita ko na lang din sa mga susunod na vlog. Pero ayun na nga yung kanilang cash down payment at yung kanilang monthly. And then, syempre, may rebate pa yan ng 300. So, sa tingin nyo, sulit nga ba yung ganitong motorcycle? At, umpisa na natin yung walk around para dito. So, yun na nga mga best, no, sa lahat ng mga nagtatanong, magkano nga ba ang ganitong motorcycle? Ito ay nagkakahalaga ng 45,000 kapag kinuha nyo ng cash. At syempre, available din po yan sa installment. Papakita ko na lang dyan sa screen nyo kung magkano nga ba ang installment nila at yung rebate nila. So sa tingin nyo, sulit nga bang presyo niya? Comment nyo naman yan. At para dun sa mga gustong kumuha ng ganitong motorcycle, pwede nyo akong i-PM sa aking Facebook page na iMarkMoto 2.0 para ma-assist ko kayo para sa finance or sa kasa. Okay? So, comment na yan or message na yan. Ano nga, sa lahat ng mga nakagamit na ng ganitong motorcycle, baka pwede nyo i-share dyan sa comment section ano nga ba yung mga naging experience nyo sa motorcycle na to. Para at least meron tayong idea or meron tayong ma-share sa mga gustong bumili ng ganitong motor. Ayos yan, di ba? Let's go. I wake up to a little bit of drool on my pillow, feel like it's gonna be a bad day. Yeah, I'm tired of shit, and the coffee ain't hit yet, damn, ain't that great. I don't wanna go to work, cause my boss is a jerk, and I'm not even that paid. I need a change in my life, cause I don't feel alive, and there's nothing that makes me happy. Hold my beer for a minute. I'm about to quit my job, cash in for a ticket. I'm going on a trip and I don't plan to visit. I'm gonna stay there till I feel. Okay, upuan natin itong Rusiflame 150 na carb type. Astig, no? Ganda, no? So, ayan. Pag naka side stand siya, ganyan ang itsura niya. Mukhang hindi naman siya delikado sa mga alanganing lugar. 5'2" ang aking height. Naka boots. Okay, so you know, naka-boots tayo pero kayang i-handle, manageable naman yung motorcycle. Medyo naka ano nga tayo dito, no, parang nakapasubsob pero sakto lang, hindi siya yung sobrang subsob na ganun, di ba? Ayan, sakto lang, ganda ng shock sa likod, oh. Nararamdaman ko agad yung play nya. Sa harap, maganda din, kita nyo naman, di ba? Ayan, turning radius hindi siya ganun kalawak, pero siguro parang mga big bike kailangan natin ng medyo may ano tayo, may distansya or may space para lumiko. Ayan, so ganyan yung tsura natin. Mahaba pa yung ating legroom dito. Okay, pwede pa to sa mga matatangkad. Pag matangkad ka na, siguro nakayuko ka ng ganun. Tapos siguro kung may OBR ka na babiyahe, mas bababa pa siya kasi ang lambot ng kanyang shock. Diba? Di ko lang din alam kung ano siya, kung adjustable. Pero ganda. Napakagaan, no? So, ayun, para sa lahat ng mga gustong kumuha nitong motorcycle na to, puntahan nyo na lang dito sa Rusi Plaridel branch at yung kanilang contact number, kontakan nyo na lang para dun sa lahat ng mga magi-inquire na itong motorcycle na to. Ayos yan. Siyempre, center stand natin para malaman natin kung mabigat ba siya or kaya naman. Kaya naman, pero medyo mabigat yung motorcycle kapag sina-side stand or sina-center stand. Ano mo ramdam mo di ba? Ayos. Something that I love that could feel like a gift. Forget about the money and just find what it is. Can I face this? Can I make it? I feel faithless, wish I could replace this. I need changes, I wanna be the greatest. So I will chase it, I will be courageous. So ano nga mga best, no? Sa lahat ng mga nagtatanong at nag-aabang ng ating vlog para dito sa ating Motoposh Typhoon 150, ano nga ba yung mga nabago dito, no?
So meron silang mga bagong decals din at alam ko bago rin yung makina nito. Bago na rin yung kanyang tambucho. So ayan, sa halagang 45,000 meron ka ng ganitong motorcycle, maangas, maporma, head turner. So malay naman natin maglabas din sila ng FI neto. Tingnan natin kung maglalabas niya ata. So abangan natin yan. So ayan, nagustuhan ko rito yung headlight niya, no? Ito talaga maangas talaga yung headlight nito. Gusto ko yung forma nito, napakaangas nung kanyang datingan. Very stylish, very sporty. Okay? So pagdating naman dito sa ating katawan or dito sa ating fairings dito sa side, gusto ko yung kanyang decals. Meron tayong kulay gray and kulay red. And then isa pa sa mga nagustuhan ko rito, hindi ka na magpapakulay ng mugs kasi meron na siyang mugs na kulay red. Ayan, dito rin sa side or dito sa rear. Ayan. So sa mga gustong magkaroon ng ganito, pwede nyo akong i-message sa aking Facebook page na iMark Moto 2.0 para doon ma-assist ko kayo. Okay? So, nagsasagot naman tayo dyan. So, side stand muna natin. Ganito yung tsura niya kapag naka-side stand. Maganda rin naman at hindi rin naman siya delikado. I-side stand sa mga parking. Okay? Lalo sa mga mall. So, 5 to ang ating height. Ano nga ba itsura natin dito? Sa upuan, medyo makapal. So, mataas agad yung ano natin dito. Ayan. Tingkayad tayo rito. Pero sobrang gaan niya. Tapos sobrang lambot din ng shock. Ayan sa likod oh. Oh, sobrang lambot ng shock. Sa harap, ganda rin yung shock niya. Kita niyo yan? Oh, kayo na umusga. Pag pumunta kayo dito, pwede niyo siyang upuan. Okay, para at least maramdaman niyo kung fit nga ba sa inyo ang ganitong motorcycle. So, ganyan yung tsura natin. Bukaka. Pero saktuhan lang to. Okay? Ganyan ang ano natin, no? Forma natin. Sa legroom natin, maluwag din. Pwede tayo maglagay pa ng gamit dito. In case na gusto natin mag-long ride, okay? Tapos, maglagay tayo ng top box dito. Pwede rin naman. Bagay din naman yun. So, tsura natin, para tayong naka-upright position lang din. Pero kung matangkad ka, nasa 5'4" pataas, medyo sub-sub ka na, nakaganyan ka na. Turning radius niya, malaki din. Ayun malawak din yung kanyang turning radius. Pero dito, sana dito is side stand natin. Sana dito ay yung improvement. Siguro ang gusto ko yung improvement dito, yung kanyang panel gauge na gawin nila digital. Okay, para at least sumabay sa trend. Alam naman natin sa mga ganitong 150cc sumasabay no sa pagiging digital, pero si Raider kasi naka-analog pa rin naman no, yung ganitong forma naka-analog pa rin naman sila. Pero yun lang naman no, improvement para dito sa ating panel gauge, yun lang naman. Pero yung forma niya, maganda na rin forma. Naglalaro na rin si Motoposh pagdating sa decals, naglalaro-laro sila ng iba't ibang combination or colorway. So yun naman yung maganda ron. So sa tingin nyo, sulit nga ba ang presyo nito at yung forma nito ngayong 2025? No? 2025 version din ang isang to. So, comment nyo yan. Okay, center stand natin kung sulit nga ba or magaan nga ba. Medyo nabibigatan ako sa center stand niya. Ayan. Ayos. I feel faithless, wish I could replace this. I need changes, I wanna be the greatest. So I will chase it, I will be courageous.